So ito guys ang Anta C2026. Sabi sa advertisement nila, ito daw sapatos ay para sa all scenario of marathon training. So tingnan natin guys kung ano magiging experience ko kapag itinakbo ko ito ng mabagal na pace at mabilis na pace. At ngayon lang ako guys makakagamit ng sapatos ng Anta na merong carbon plate. So tingnan natin guys kung ano ang magiging performance nito. So tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng authorized sellers ng Anta na nakabase guys sa TikTok shop para i-test at gawan ng review, pero hindi ako binabayaran para i-test at gawan ito ng review at lahat ng sasabihin ko dito ay base sa experience ko. Available po itong sapatos sa TikTok ko, search nyo lang po yung Jobs TV, tap nyo po yung showcase, makikita nyo po yung sapatos na ito. Available din po sa Shopee, ilalagay ko po sa description ang link kung saan mabibili. Kung interested po kayo sa sapatos na ito. So bago natin ito pag-usapan, baka pwede mo naman i-like yung video ko. Pasubscribe naman ako, wala naman bayad to. Malaking tulong ito guys sa paggagawa ko ng video na ina-upload dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. Pag-usapan natin guys ang specs nitong sapatos. Yung upper layer nito ay tinawag nilang A-Web with Cyan fiber. Nababasa rin guys yung Cyan fiber dito sa bandang heel. Tapos yung logo ng Anta. Kapag tinitingnan ko guys yung upper layer nito, para siyang web yung design. Tapos meron siyang maraming maliliit at malalaking butas-butas para sa pagiging breathable. Lalo na dito sa may toe box. Medyo malalaki yung butas-butas at marami. Ginawa nila yan para sa pagiging breathable nitong sapatos. Dito sa may bandang gilid guys, tapos dito sa kabila, maliliit na butas-butas. So nakikita na yung medyas na sinusuot nyo dito. So maging aware kayo kung bagay ba yung medyas na gagamitin nyo gamit ito. Ito naman toe cap niya, medyo malambot. Sakto lang yung pagiging malambot nito para protektahan yung toes natin. Tapos hindi basta-basta magusot itong upper layer. Meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacing holes guys. So may pampitong lacing holes. So may higpitan natin, no? Mako-customize natin yung pagtali natin dito para may higpitan natin maayos. Yung sintas naman niya guys ay sakto lang ang haba. Medyo makapal. Tapos sakto lang din yung lapad. Ito naman yung kanyang tang. Sakto lang yung lapad. Sakto lang din yung haba. Tapos manipis siya guys. Wala siyang padding o foam. Tapos marami siyang butas-butas para sa pagiging breathable. Ito naman yung collar lining niya. Itong part na to, medyo manipis, walang foam. Pero pagdating mo dito sa part na to, meron ako nakakapang foam, medyo makapal, malambot. Meron siyang heel counter guys, pero yung heel counter niya medyo maluwang. So papakaramdaman ko kung dudulas yung sakong ko dito kapag tumakbo ko na mabilis. Dito naman guys sa back, may nakalagay ditong C202. Tapos malambot itong nasa taas, itong back. Pero pag dito sa baba, medyo matigas naman. So nakakadagdag yan sa stability nitong sapatos. Yung midsole naman ito guys, sabi nila sa advertisement nila, ito daw ay double layer nitrogen technology. Top midsole technology material ng Anta. At meron itong 84% energy return. At sabi nila sa midsole nito, meron daw itong good stability, anti-fading, and strong durability. Kung napapansin nyo itong rocker guys, medyo mataas. So may pagka-aggressive itong sapatos na ito. Itong outsole guys, medyo malapad dito sa may bandang forefoot. So indication yan na may magandang stability ito. Pero papakaramdaman ko pa rin habang tumatakbo ko kung maayos ba talaga yung stability nito. Banggitin ko lang sa inyo guys itong logo ng Anta. Hindi ito dinikit guys ha. Talagang nakaukit ito kasama ito doon sa midsole. Maganda siyang tingnan ano. Nga pala guys, yung kapal ng forefoot ay 27mm. Tapos dito sa heel ay 33mm. So meron itong 6mm drop. So meron din ito guys full palm carbon plate na nakikita na guys dito sa outsole. Tapos yung carbon plate nito, yung design niya guys, ay masyadong pa-curve. Dagdag yon sa rolling feeling tapos para mapalakas yung proportion. Yung rubber outsole naman ito guys ay maraming pattern. Tapos yung material ito ay A-Grip Pro Liquid Non-Slip Rubber Outsole na merong properties guys na wear resistant, grippy at lightweight. At balikan nyo yung video na to guys para malaman nyo kung mabilis bang mapudpud yung rubber outsole nito kasi ipapakita ko rin naman pagkatapos kong itakbo ito. So, tingnan naman natin guys ang insole nito. Hindi siya ganun kakapal. Malambot. Yung pagiging malambot guys, mabilis bumalik. Marami siyang butas-butas para sa pagiging breathable niya. Merong support sa arch. Mataas. May pa-curve dito sa heel. Malambot.
Soft yung nararamdaman ko dito, hindi dumudulas. So timbangin natin ito guys kung ilang grams ito sa size ko. Sa size 7 ito. 195 grams sa size ko. Ang ganitong itakbo guys. So tara, subukan na natin to sa pagtakbo. So naka 18 kilometers ako dito, oras 1 hour and 39 minutes, average pace 5 minutes and 33 seconds, average SR 147 BPM. Pag-usapan muna natin guys ang fitting nito sa paa ko bago natin pag-usapan yung performance niya. Dito sa toe box, sakto lang yung nararamdaman ko dito, hindi maluwag, hindi masikip. Ganon din dito sa gitna. Tapos dito rin sa heel, sakto lang din yung nararamdaman ko dito. So sa tingin ko, pwede dito sa medyo malapad na paa, sa normal na lapad na paa, at sa narrow ang paa. Hindi pwede guys sa malapad na paa kasi baka masikipan na kayo dito. Sa sizing naman po nito, ito po ay true to size. Pero kapag nakita po nyo to sa personal, para siyang hindi true to size, para siyang maliit. Yung design kasi guys ng sapatos dito sa outsole, pa-curve. Pa-curve din dito sa heel, pa-curve dito rin sa forefoot. So, nagmumukha siyang maliit dahil sa pa-curve na yan. Nung naglalakad na ako guys, pinapakaramdaman ko ng gusto yung midsole nito kung malambot ba o matigas. Medyo matigas yung nararamdaman ko sa midsole nito. Nung tumakbo na ako, pinakaramdaman ko ng gusto yung midsole nito kung lalambot ba. Nagpe-pace ako dito ng 5 minutes to 6 minutes per kilometer. Matigas pa rin yung nararamdaman ko sa midsole nito. Pero hindi ako nakakaramdam ng discomfort o sumasakit yung aking talampakan sa pagiging matigas ng midsole nito. So hinayaan ko lang muna guys yung pagiging matigas ng midsole nito. Baka kailangan ko lang i-break in para maramdaman ko yung pagiging malambot ng midsole. Kaso nung nasa 10 kilometers na ako, nagpe-pacing ako ng 4 minutes per kilometer at 5 minutes per kilometer. Medyo matigas pa rin yung nararamdaman ko sa midsole nito. Ang bala ko lang na test run dito guys ay nasa 10 kilometers lang. Kaya nga lang hinahanap ko yung pagiging malambot ng midsole. So dinagdagan ko ng ilang kilometro at umabot ng 18 kilometers. Kaso nung matapos yung 18 kilometers, nabawasan naman yung pagiging matigas ng midsole pero hindi pa rin siya ganun kalambot. Good thing naman nung matapos yung 18 kilometers sa takbo ko, kahit na medyo matigas yung nararamdaman ko sa midsole nito, wala akong nararamdaman guys na masakit sa talampakan ko, yung plantar ko, okay naman. Sa pagiging responsive naman guys ng midsole nito, napaka-responsive niya para sa akin at dito siya nag-shine kasi nung tumatakbo ko ng 5 minutes per kilometer, 4 minutes per kilometer, meron ako nararamdaman sa midsole nito na energy feedback. At para makasiguro ako, itinakbo ko pa ito ng mas mabilis na pace na umabot ng 3 minutes and 53 seconds. Ang responsive pa rin na nararamdaman ko sa midsole nito. Itong sapatos ay hindi pwede guys sa mabagal na takbo. Ito ay para sa mabilis na takbo. Dahil sa nung tumatakbo ako, napaka-aggressive na nararamdaman ko dito. Para niya akong pinapatakbo na mabilis gawa nitong mataas na curve. Sa pagiging stable nito, napaka-stable nito sa pantay na kalsada. Sinubukan ko ito sa palikong kalsada tapos pataas. Pababang kalsada tapos paliko. Stable pa rin yung nararamdaman ko dito, hindi ako nakakaramdam na gumagawang yung paa ko dito sa loob ng sapatos o nawawalan ako ng balanse. Isa sa nakatulong sa pagiging stable nito guys ay yung medyo malapad na outsole dito sa may bandang forefoot.
Yung rubber outsole naman nito guys, ay sobrang kapit sa kalsada. Hindi ako nakakaramdam na dumudulas yung rubber outsole nito. Kahit na napapatakbo ko sa pa-curve na kalsada, sobrang kapit pa rin ito. Isa din sa nagpapa-stable sa sapatos na ito ay yung makapit niyang rubber outsole. Sa strike pattern naman guys, ito ay para sa forefoot striker at sa midfoot striker. Hindi pwede guys ito sa heel striker kasi mababa yung drop nito. Pero kung nag-aaral kang mag midfoot strike, pwede mo itong gamitin. Sa 18 km sa takbo ko dito, hindi ako nakakaramdam na dumadapa yung midsole nito o nararamdaman ko yung maliliit na bato sa kalsada. So sa tingin ko, pwede natin gamitin ito ng half marathon pataas. So pag-usapan natin guys ang durability nitong sapatos. Unahin natin dito sa rubber outsole. So naka 18 km na ako dito. Ito na guys yung rubber outsole niya. Wala pa masyadong gasgas dito. Dito merong konting gasgas. Dito sa kabila. So para sa akin, durable yung rubber outsole nito. Yung midsole naman ito guys, dito sa may logo ng Anta, walang bitak dito. Pero may konting bitak dito sa may bandang taas. Walang bitak dito sa baba. Dito rin sa kabila guys, walang bitak dito. So para sa akin, durable yung midsole nito. So tingnan naman natin guys kung meron natuklap dito o nawala ng dikit dito sa midsole at yung upper layer. Umpisa natin dito sa may toe box. So nakadikit pa rin. Dito sa may bandang gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang heel, nakadikit pa rin. Dito sa back, nakadikit pa rin. Dito sa inside wall, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang gitna, dikit pa rin. Sa may toe box, nakadikit pa rin. Dito sa front, nakadikit pa rin. So matibay yung mga dikit nito. Hindi lang yun guys, nagasgasan yung carbon plate niya. Kasi dinaan ko ito dun sa mabatong kalsada. Nagasgasan lang yung carbon plate pero hindi nabiyak. So ibig sabihin, matibay yung carbon plate nito. Pag-usapan natin guys ang nagustuhan ko sa sapatos na ito at hindi ko nagustuhan. Unahin ko na sa nagustuhan ko. Unang-una, ang ganitong itakbo. Napaka-effortless ng bawat takbang ko dito. Pangalawang nagustuhan ko dito guys, secure. Nakalak ng maayos yung paa ko dito sa loob ng sapatos. Hindi ako nakakaramdam na gumigewang yung paa ko dito at hindi dumudulas yung aking heel dito sa heel counter niya. Pangatlong nagustuhan ko dito, napaka-breathable ng upper layer nito kahit na medyo mainit na nung tumatakbo kanina, hindi uminit yung paa ko dito sa loob ng sapatos. Pangapat na nagustuhan ko dito guys, yung kanyang rubber outsole, sobrang kapit sa kalsada. Ang panglimang nagustuhan ko dito guys, meron siyang enough support dito sa ating arch. At ang panganim na nagustuhan ko dito guys, ay yung kanyang design. Simple, pero ang ganda. So ito naman guys, ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, unang-una, wala man lang siyang reflectorized design. Napaka-importante yan sa ating mga tumatakbo sa kalsada. Ang pangalawang hindi ko nagustuhan dito guys, walang harang yung malalaking butas-butas dito sa may toe box. So madaling papasok dito yung maliliit na bato. So yan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Maraming salamat po sa panonood at transay po.